Good morning mga idol. Araw ng linggo, magliliwalay muna tayo. Medyo ipapasyal muna natin muli si Israel. Sa araw na ito, maghahanap tayo ng spot o magandang location na para magbigay tayo muli ng impormasyon tungkol sa Easy Ride 150fi. Sapagkat si Easy Ride 150fi ay na aking dinadala ngayon halos 1 year in 2 months. Ang ating pag-uusapan dito mga idol yung issue talaga na naranasan ng mga riders na ang hawak nila ay si Easy Ride 150fi. So ang ituturo natin ngayon, ang ibibigay natin na impormasyon ngayon doon sa mga kukuha ng Easy Ride o gumagamit ngayon ng Easy Ride na nakakaranas ng mga troubleshooting ng Easy Ride na sinasabi nilang sirain. So maghahanap tayo ng location dahil ipagtatapat natin sa ating mga magamit ng Easy Ride yung totoong issue na bigla na lang namamatay sa kasagsagan ng pagtatakbo mo sa kalsada. So ngayon, nandito tayo ngayon sa area ng MacArthur Highway. Gusto ko lang bigyan ng pansin itong kalsada na pinabaybay natin ngayon. Kaya lubak-lubak. Mula dito sa Paxton, kung kayo ay manggagaling ng Malanday o Malinta, dadaan kayo ng MacArthur Highway dito. Pagdating na dyan sa Karuatan stoplight, so hanggang dito sa may Paxton hanggang SM. So magdahan-dahan po tayo kasi yung kalsada dito hindi na maayos ang lagay. Maraming lubog o kaya nakabukol na parte ng mga kalsada. Kaya kung mabilis kang tumakbo dito, maaari kang tumalon o maaari kang tiyawin lang dahil nga hindi maganda yung kalsada dito. So lalo na dyan sa bandang gitna, so ingat po tayo pagdating dito. Hanggang dyan yan sa may Dambana. Kaya ko ito dinadaanan dahil gusto ko lang bigyan ng awareness yung ating mga riders, yung ating mga kasama sa pag-ride sa araw-araw, lalo na sa mga naghahanap buhay. Itong parte na to is wag ho tayo magpapatakbo ng mabilis dahil hindi po maganda ang lagay ng kalsada. Ayan, katulad nito, ayan, nalubok siya. Ayan, nakalubog. Ito, nakausli. Ayan. Kaya pag napadaan ka dyan, gagano ka dyan, saka lulubog ka. So, tatalon ka. So, hanggang dito yan, sa may Manotok. Ayan, dito sa tapat mismo ng Dambana. Ayan, tingnan mo na ang sama ng lagay ng kalsada dito. Sa loob ng 1 year in 2 months, madalas ko po itong nararanasan. Pero sa ngayon, dahil nakita ko na ang katotohanan na talagang pinakadahilan ng pagbigla na lang, paghinto ni Easy Ride, natuklasan na natin. Kasi kung minsan, kung mapapansin mo at bigla kang namatayan at pupunta ka ngayon sa mekaniko, saglit lang parang mayroon lang silang kinakapa doon sa ilalim nito. Mayroon lang silang kinakapa, tapos bigla na lang okay na. Kasi hindi naman nila sinasabi. So yan lang ang sanhi doon na pagluwag ng terminal, sakit doon sa ilalim. Gagawin ko ito dahil doon sa mga gustong kumuha ng Easy Ride 150fi na nag-aalangan na baka daw sila itirik. Kadalasan kasi dito ng problema ni Easy Ride, pag nalubak ka, biglang tumalon, ayan na, bigla na lang siyang mamamatay. So yun po ang sanhi ng pagtigil ng makina ni Easy Ride dahil nga doon sa sakit na lumuluwag. Yung sakit na binabanggit ko is yung mayroon kasing terminal doon. Terminal sakit na pag nalubak, lumuluwag. Ngayon, ituturo ko ngayon sa inyo kung saan banda yan nakalagay. Para pag nangyari yan, mayroon ka ng idea na kung saan kayo pupunta. Kung saan nyo pipihitin yung parte ni Easy Ride na para umandar sa muli. So ngayon, nandito pa rin tayo sa MacArthur. Meron pa rin mga kalsada dito hindi maganda ang lagay. So habang nandito kayo, wag tayong magpapabilis ng pagpapatakbo dahil delikado po. Dahil sa mga kalsada maraming mga obstacle, maraming mga butas at mga bukol-bukol dahil sa sama ng panahon, lalo na kapag umuulan. Yung mga ispaltadong semento, yan po ay nababakbak. Ayan, hanggang dito yan sa paglagpas natin ng tulay dito sa may San Miguel. Ito, paakyat na tayo hanggang sa Del Monte na. Yan dito, medyo maganda-ganda na ang kalsada dito. Yan, lubak-lubak pa rin dito. Yan, pero hindi siya namamatay. Ang ganda ng spot dito.
Dito siguro tahimik dito. So, wala pa rin tayong makitang spot dito na medyo maganda. Ika tayo, papagasolina muna tayo dahil nagsisignal na yung natin. Full tank mo! Okay. Okay, full tank na tayo. Medyo malayo-layo na mararating nito. Wala pa rin tayong nakikitang magandang spot, mga idol. Ito yung kung minsan mataas ang tubig dito, hindi kami makapasok, hindi kami makadaan dahil siyempre mahirap naman ilusong yung motor mo. So kaya tinasan yan. So meron akong naisip na medyo magandang spot dito. Palagay ko dito lang tayo sa may Shell. Dito sa may gasolinahan para maituloy lang natin itong ating vlog. Itong ating pagpapaliwanag dito sa Asian Easy Ride. Kung dito naman sa may Fatima, ayan, kaso bawal yata dyan. Alam ko na. So dito, medyo tayo. Titingnan natin kung pwede tayo dito. Magpapaalam tayo. Ayun doon sa dulo. Kaya lang, may mga sasakyan na nakaparada. So wala rin. Doon sana sa dulo. Ayun, hindi tayo pwede dyan. So wala pa rin tayong talaga location na medyo magandang pupuntahan. Pero saan kaya tayo po pwede, mga idol? So, sa ngayon wala pa talaga ng nandito pa rin tayo ngayon. Umikot tayo sa MacArthur Highway. Saan kaya tayo po pwede? Ayan, nandito na tayo. So isang ikot pa tayo para makita natin yung pinakabungad doon sa may gate. Parang ito yung magandang lokasyon, no? Ikotan natin. Baka pwede na tayo dito. Medyo tahimik. Yan. Balikan natin yun. Dito na siguro natin itutuloy ito. Yan. Ito na, dito na natin itutuloy sapagkat dito na tayo nakakita ng magandang spot. Hindi na tayo lalayo. Dito natin pag-uusapan natin yung ano talaga yung issue nito ni Easy Ride 150 e-Fi. Ang tunay na issue ni Easy Ride na 150 e-Fi is yung pag tumakbo ka, biglang nalubak, biglang namamatay. So yun po ang pinaka-main issue ni Easy Ride. Marami ho kasi ang kumuha kay Easy Ride pero nag-aalangan sila dahil nga doon sa issue na mahina daw ang wiring at bigla na lang namamatay sa daan. At kapag habang sila tumatakbo, mayroon pa nga isang nag-comment sa akin na ang bilis ng takbo niya sa gitna ng kalsada. Pero sa awa ng Diyos, hindi siya binangga ng kanyang kasunod dahil habang tumatakbo siya ng mabilis, bigla na lang huminto yung kanyang sasakyan. So, yun po, ano kaya ang dahilan, ang tunay na dahilan ng paghinto ni Easy Ride sa biglang hindi mo inaasahan. Kasi kadalasan yan, halos lahat ng gumagamit kay Easy Ride, yun po ang reklamo nila na bigla na lang daw namamatay habang sila'y tumatakbo. So sa akin na experience sa loob ng 1 year and 2 months, kung mapapansin nyo yung aking gamit, yung aking Easy Ride. So talagang kumikinang pa rin yan. Akala mo, kahapon lang lumabas sa kasa. So alagang-alaga ko yan. Marami akong naranasan dito na ang una, yung namatay ang sensor, biglang namatay. So nawawala ng display dyan. So pag tumatakbo kayo, biglan yung makita wala naka-display. So ibig sabihin sira na yung sensor. So mayroon ditong socket dyan. Titingnan nyo lang yun sa baba. Yung pinaka-connection ng kanyang sensor. Nandito yung socket niyan. I-disconnect mo lang. So magkakaroon ulit siya ng display pero ang hindi mo lang siya makikita yung speedometer mo. Yung kung gaano ka nakabilis. Hindi po yun issue para mangamba ka na para sabihin mo sira na si Easy Ride. Pangalawa, yung naranasan ko dito yung bigla talagang siyang nag-blackout. Inakita ko na yun sa dati kong
kong vlog. Pag nag-blackout si Easy Ride, so ang hindi mo mararanasan doon, walang starter, walang signal light, wala lahat. Ibig sabihin, wala na siyang connection doon sa battery. So, titingnan nyo lang, dito binubuksan ito sa ilalim ng upuan, nandun nakalagay yung mga fuse. Yun lang ang titingnan mo. Ang nakalagay doon, yung 15 amperes at saka 10 ampere. Kapag napunti kasi yung 15 amperes, yun ang pinaka-main fuse ni Easy Ride. Lahat yun blackout. Pero pag mga 10 amperes lang ang napupunti dyan, so sa mga accessory lang yan. O kaya, pag nawalan ka ng signal light, nawalan ka ng busina, o kung ano man ang nawala sa'yo dyan, stop light, so punta ka doon sa box at titingnan mo yung mga fuse na 10 amperes, yung mga accessory. Yun po ang mga mild issue na akala mo, mahina talaga si Easy Ride. Pero ang pinaka-main target natin dito, yung malaman natin doon sa biglang paghinto ni Easy Ride. Ang iba kasi dyan, inaabot na sila magdamag sa kalsada, tumatawag sila kung saan-saan, kung anong gagawin. So, hindi nila nagagawa ng paraan. Ngayon, kung hindi talaga natin alam ang issue na yan, so, mangangamba tayo. Minsan nga, ang iba, mga ilang buwan pa lang sa kanila, binibenta na kasi nawawalan sila ng pag-asa o nawawalan sila ng gana dahil nga doon sa issue na bigla na lang hihinto. So, yan po ay 2 beses ko rin naranasan, pero yung pangalawa, nakita ko na, natumbo ko na kung ano yung talagang sanhi na kanyang pag-i-stop o kanyang pagpipigil, kanyang pag-aandar. So, ito lang ang sikreto. Simple lang. So, nakaupo ka ng ganito, di ba? Hanapin mo yung bandang kanan. Dito sa side na to, kung alam mo buksan, dito sa inuupuan ko ngayon, mayroon ditong socket terminal na 3 na nakabalumbon. Nababalutan siya ng rubber tube. Banda rito Ito, babaklasin mo to. Ayan. Itong side na to, itong side na to, babaklasin mo hanggang dito para makita mo kung nasaan yung wire. Ito, medyo mag-ingat lang kayo dito sa parte na to kasi medyo masilan yung mga nakasima dyan pag binaklas mo. So, dahan-dahan lang natin baklasin. Kaya pag nabuksan mo na to, meron kang makikita dyan na 3 socket terminal. 2 malaki, 1 maliit. Yung pinakamaliit na socket terminal, yun ang kontaryahin mo. Kasi ang sima nun, mahaba. Kaya pag nalulubak siya, may tendency na lumuluwag, bumubuka. Yun ang dahilan kung bakit namamatay. Ngayon, pag naranasan mo, pwede mo yan dukutin dito. Yan, pwede mo makakapayan dyan. Gagalaw-galawin mo lang. O kaya, pigain mo siya kasi maaring nag-loose na nga yun. So, pag nakapa mo na, i-start mo ulit, aandar ulit yun. Ngayon, ayan, pag mayroon ka ng pagkakataon na maayos mo yan at pag-uwi mo sa bahay, ganun ang gagawin mo. Kasi ang ginawa ko, halimbawa, ito yung socket terminal, no? Yan, pag tinanggal mo ng pagganyan yan, maghihiwalay sila. Subukan mong tanggalin, tapos i-start mo, magre-redondo lang yan pero hindi yan tutuloy. Yun ang sanhi ng hindi pag-andar. Kaya pag lumuwag yun, hindi talaga siya andar. Kaya ang ginawa ko, yung socket na yan, mula dito hanggang pa ganun, hinigpitan ko ng cable tie. Pag sinaksak mo yan dyan, pag hinigpit mo yon, parang nakalak na yun. Hindi na yun gagalaw. Yun lang ang simpleng sikreto. Sikreto lang ni Easy Ride. Akala mo sakit sa ulo. Sa simpleng issue, dahil dun sa kasa, dahil dun sa hindi magandang pagkagawa ng mga wiring o connection ni Easy Ride, kakaroon ng issue na mahinang klase si Easy Ride. So, sana sa mga gustong kumuha kay Easy Ride, wag na kayo magpag-alinlangan sapagkat simpleng-simple lang ang problema. At sa mga doon naman nakaranas kay Easy Ride na lagi nilang nararanasan to. So, yun lang ang sikreto. Maraming salamat nga pala doon sa pagtapos mo ng video ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share mo ang video ito para mas marami pang tayong matutulungan o mabibigyan ng impormasyon tungkol kay Easy Ride sa simpleng paraan lang. Bago natin tapusin ang ating vlog, shoutout nga pala kay Rex Motovlog. Rex Motovlog, mabuhay ka. At siyempre, si Noel Vlog at si Isidro Bahar Vlog yan po sa Masbate. Mga idol, hintayin lang. Meron nga pala akong update kung darating na September hanggang 16. Pupunta tayo ng Masbate. Pupuntahan natin yung mga magagandang isla doon sa Masbate. Yan lang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.